Makalipas po ang ilang araw, nakita kong tumubo yung malunggay, nagkarusa na, at may mga dahon siyang maliliit. Pero lumipas ang isang buwan, nakita ko yung malunggay hindi tuluyang lumaki yung mga sanga, kundi namatay. Lahat ay natuyo. So sinuri ko, tinignan ko ang daming mga langgam, daming mga insekto at akit panawag doon sa puno ng malunggay. Sabi ko, ito palang dahilan. At saka isa pa, tignan ko yung lupa, ibabaw lang pala yung lupa, sa ilalim ay puros graba, mga simento, matampak lang pala yun. So hindi talaga makasipsip ng tamang pagkain yung malunggay, kaya siya ay namatay. At ito'y kalintulad din sa buhay Kristiyano. Na kung marami pong mga insekto na umaali-aligid sa buhay ng isang Kristiyano at hindi siya natanim talaga sa tamang lupa, maaaring matuyo at maaaring mamatay din ang kanyang spiritual na buhay. Na kung paano hangad natin sa ating mga anak na sanggol na ito'y lumaki, lumakas, lumago, gayon din ang hangad natin sa bawat Kristiyano na sila man ay lumakas at lumago sa kanilang buhay. So sa mga sanggol, tinutulungan natin silang lumakas at lumago hanggang sila'y lumaki. Kaya ang sanggol o Kristiyanong bagong silang hindi lumalago dahil may mga problema, maaring mga ugali at maaring sa kinakain. Kaya ngayong umaga, ito ang ating layunin na ating gagawin at alamin ang mga dahilan ng di paglago ng isang Kristiyano at ano ang dapat gawin na siyang nararapat upang siya'y palaguin. Tignan natin kung ano sinasabi ng banal na kasulatan kung paano natin magagawa ito. 1 Peter chapter 2, basahin natin ang verses 1 and 2 at lumaktaw tayo doon sa verse 21. 1 Peter chapter 2 verse 1 to 2 and verse 21. Ganito po ang sabi: kaya't iwaksinin niyo ang lahat ng kasamaan, pagdaraya, pagkukunwari, inggitan, at lahat ng paninirang puri. At gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Verse 21. Sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Tayo manalangin. Opo, Panginoon, natalakay na po namin ang mga marka po ng pagiging immaturity sa spiritual. At amin pong nakita ang mga katangian ng pagkasanggol sa spiritual. Kaya tulungan niyo kami ngayong umaga, Panginoon, na kami po ay bigyan ng tamang gabay sa aming paglago bilang mga Kristiyano. Ang paglago po sa pagiging Kristiyano ay hindi po sa pagbibilang ng taon at pagbibilang ng kaalaman ng mga salita, kundi paano ito nakikita sa aming buhay. Kaya tulungan niyo kami at gabayan
ng iyong Espiritu upang makita namin ang aming sarili at makita namin ang iyong gabay, patnubay, upang kami lumago na ayon sa iyong kalooban. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So ano-ano ang mga gabay ng Panginoon na nakikita natin dito sa ating talatang binasa? Mayroon po itong at least 3. Una, gabay sa pag-aalis ng mga hadlang at gabay sa pagsasagawa na kinakailangan, pagsagawa sa pagkain at pagsagawa sa gawain. Na gusto ko i-personal ito sa ating mga sarili, mga kapatid. Kaya gagamitin ko ang personal pronoun, I, ako. Para po natin bigyan ng pansin ating sarili ito. Una, upang ako'y lumago, mayroon akong dapat iwaksi. Mayroon akong dapat alisin. Mayroon akong dapat iwanan. Mayroon akong dapat iwasan. O sa isang salita sa Biblia, iwaksi. Verse 1, ganito po ang sabi. Kaya't iwaksi ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan at lahat ng paninirang uri. Ang sabi diyan, bago tayo tumating doon sa verse 2, mayroon tayong iwawaksi, mayroon tayong isasatabi, mayroon tayong iiwanan, mayroon tayong aalisin sa buhay natin sapagkat ito yung mga insektong pumapaligid sa buhay natin, kaya tayo hindi makalago sa ating spiritual na buhay na hinahangad at itinakda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang pagkasabi po sa Ephesians 1:4, bago pa lamang likhain ang mundong ito, pinili niya na ang kanyang mga tao upang maging banal at walang kapintasan. Yung po ang layunin ng Diyos na tayo iniligtas, na mawala sa atin ang mga insekto na ito sa ating buhay. Walang iba kundi ang mga nabanggit sa verse 1. Now, bawat isa sa atin bilang mga tao at lalo na sa ating mga anak, minamahal nating mga anak, may mga retaso yan na hindi maiwan-iwan sa kanilang buhay. Meron dyan na kahit malaki na, tulad ng aming mga anak, 7 years old, 8 years old, hindi pa maiwanan yung kanyang bote. Yung bote na gatas. Na sa edad ng 7 at 8 taon, hindi niya dapat makita yun. At minsan sa mga bata, sa ating mga anak, may mga paborito pa rin manika. Dala-dala pa rin, kahit pumapasok na sa eskwelahan, dala-dala ang manika. Di kaya paboritong mga baro, kasuotan, paboritong baril, kung ito'y lalaki, may paboritong kumot, paboritong ulan, may kinig, ito, mga unan. Dapat nang maalis ito kapag ikaw ay tumatanda o nagkakaedad na. Now, ang sabi sa 1 Corinthians 13 verse 11, ganito ang sabi ni Pablo, nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, nanangatwiran akong gaya ng bata. Ngayong ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Kahit kasi matanda na, malaki na, pero kung dala-dala pa rin ang kanyang paboritong manika sa kanyang mga braso, masasabi natin, bata-batuta. Kahit na may nanliligaw na sa kanya, kaya na yun, di ba? Tapos yung halimbawa, nanliligaw na lalaki, dala-dala pa yung paboritong banil na sa bulsa. Dapat yung mga retasyon yun, dapat iniiwan na yun dahil siya ay tumatanda na. Ang sabi ni Pablo, hindi na ako nag-iisip bata, hindi na ako nangangatwirang bata. At tignan ninyo, marami sa ating Kristiyano, kung mangatwiran, kahit na lola na,
bata pa rin. Ang ayon kay Pablo, na sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians 13:11, yung mga ugaling bata, yung pagkaingit, yung alitan, yung pagkabahabahagi, ito'y gawaing mga bata. At yun ay iniwan ni Pablo. At sang-ayon si Pedro sa ating binasa. Hindi yung sabi rito, hindi ko na po ipapaliwanag sa inyo yung bawat isang ito na ugali na sa Kristiyano, na insekto sa buhay Kristiyano natin, na siyang nagpapabansot at hindi pagpapalago sa atin. Ang sabi, iwaksin na ninyong lahat ng kasamaan. Ano bang kasamaan? At pandaraya. Ano bang pandaraya? Pagkukunwari, pagsisinungaling. Kasama yun. Inggitan at lahat ng paninirang puri. Yan ay gawain ng isang isip bata. Alam niyo yung bata, makikita mo umiiyak siya sa kanyang ginagawa. Hindi ko talaga maintindihan. Ano pa nangyari sa atin? Pinipilit niyang kumpuluhin yung kotse ng tatay niya. Yung bata, kinukuha lahat ng gamit, tapos kalikot ng kalikot sa makina, nagtanggalan na yung lahat ng mga parts na yon. Hindi niya rin magawa. Anong problema? Anong problema? Ba't hindi niya magawa? Kasi isip bata. Bata pa rin. Hanggat ang batang yon ay wala pa sa wastong isipan, hindi niya alam kung ano yung carburetor, kung ano yung spark plug, kung ano yung dapat tanggalin, ano yung battery niyan, hindi niya alam yun. At maraming mga magulang ngayon, magulo ang pamilya dahil hindi alam kung punuhin ang problema dahil mga bata. Hindi pa alam ang mabuti at masama, hindi pa marunong humingi ng forgiveness sa kanyang asawa o sa kanyang mister, hindi pa marunong magpakumbaba, isip bata. Iwaksin na natin lahat yan. Yan ang problema sa mga Kristiyano ngayon. Tumatanda, pero nananatiling ugaling bata. Andyan yung pagkakabahagi, kampi-kampi, pero sa pamilya may kampihan, hindi maganda yun. Yan ang mga isip bata. So upang ako'y lumago sa aking spiritual na pamumuhay Kristiyano, dapat meron kong iwaksi. Mayroon akong aalisin, mayroon akong iiwasan, mayroon akong lalayuan, mayroon akong dapat kamuyan, yung ugaling bata. Alam nyo, ang gumagawa ko ng ganyang ugali sa Bible, ang sabi, fleshman, o fleshly. Ibig sabihin, hindi Kristiyano. Totoo sa spiritual na daigdig, ang mga hindi Kristiyano, isip bata sila. Hindi nila alam kung ano yung kaliwa nila at kanan nila. Hindi nila alam kung ano yung abante at atras. Pero ang Kristiyano, binigyan tayo ng wisdom, binigyan tayo ng karunungan. Alam natin ano yung evil, alam natin kung ano yung good, alam natin what is holy, alam natin what is detestable against God. Kaya kung tayo po ay mayroong pagganong galing na bumuhay tayo na hindi Kristiyano, we are still baby, immature. So dapat iwaksi yung bagay nila para lumago. Ikalawa, upang ako'y lumago, mayroon akong dapat mithiin. Verse 2. So pagkatapos na iwaksi, na marami po kasi tulad yan ng pawa, na born again, no? Masama pala ang manigarilyo, masama pala ang alak. Well, sa medical talaga masama yun. Ilang baga na ang nabubutas dahil sa paninigarilyo. Ilang tao na babae, lalaki na nabubutas dito at nilalagyan ng ano ba yung salita ito? Dahil po sa sigarilyo. Pero matitigas ang ulo ng mga tao. No? Ngayon, pagkatapos natin alisin yun, ay dapat mithiin natin.
Marami po naging Kristiyano, inaalis yung bisyo, pero walang ginagawa sa karya ng Diyos. Kaya nananatiling bata. Dapat mitiin ang isang bagay. Ano yun? Pagkain. Tingnan sabi sa verse 2. So, pagkatapos iwaksi, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas. Ang sabi dyan, mitiin ang malinis na espiritual na gatas ng salita. Alam niyo yung sanggol, katulad ng halimbawa nun, umiyak. Alam niyo alam natin niya, magulang? Anong kanyang, bakit siya umiyak? Maaring masa, pero number one dyan, gusto niyang dumede. Gusto niyang kumain. Hindi na kailangan turuan ang sanggol na kumain. Hindi na kailangan sabihin ng nanay, so ngayon ha, bata ka na, isinilang ka na, may buhay ka na, lalo mo hanapin, magutom ka ha. Pag-aralan mo magutom. Hindi na kailangan. Kung ikaw ay pinanganak na bilang Kristiyano, dapat minimithi mo palagi ang malinis, dalisay na espiritual na gatas ng salita. Hindi ka lumalago, bagamat mayroon kang inaalis, pero hindi pa rin lumalago ang buhay Kristiyano dahil hindi pa rin marunong maghanap ng sariling pagkain. Ang baby, pag oras na umingit yan, alam niya may nakalatag na mesa para sa kanyang pagkain. At ang mesa yun na nakalatag, handa sa kanya ay ang dibdib ng kanyang ina. Alam ng bata yun. Pag umingit siya, naghanap siya ng pagkain. Alam na ng sanggol. At alam din ng sanggol kung may halo. Maaring titiisin ng bata yung hindi puro malinis na spiritual na gatas, pero mapapansin mo pag dumumi yan, na impatso yan. May problema. Kaya ang sabi rito, kailangan mitiin ang sariwa, dalisay na espiritual na gatas. Dahil kung may halo, eh tiyak, iba po ang ibubunga. Ganon din sa atin. Kung tayo po ay umaasa lamang kung ano sinasabi ng tao tungkol sa paliwanag ng salita, yung kanyang paliwanag, yun ang iyong dadalhin, kaya nagpurot ka na ngayon sa iyong paniniwala. Pag lagi mong pinapakinggan si Soriano, lahat ng salitaan mo, lahat ng kilos mo, lahat ng pangatwiran mo ay kay Soriano. Pag ikaw'y nakinig kay Kibuloy, lahat ng ugali ni Kibuloy, lahat ng paniniwala ni Kibuloy, Kibuloy ang iyong dala. Pero sabi rito, iyong mitiin ang malinis, spiritual na gatas ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, puro ang hanapin mo. Purong salita ng Diyos ang iyong hanapin. Paano natin nakita yun? Kahit nakikinig ka ng preaching, kahit kanino man, tignan mo kung ano yung ginagamit niyang salita, yun ang kunin mo. Huwag mong kunin kung ano yung paniniwala niya, lalo na kung mali. Yung salita ng Diyos, para makatyak, ikaw mismo ang magbasa. Kaya sa tuwing may pangalagay ito, bawat isa sa atin may hawak tayong purong salita ng Diyos. Upang kung ang aking paliwanag ba ay naayon ba sa Biblia, hindi nakatunganga tayo nakikinig na wala tayong salita ng Panginoon, wala tayong Biblia, uuran tayo ng oo. Hindi po, dahil oras na tayo po ay nakinig lamang at pinakinggan natin ang aking paliwanag at hindi yung purong salita, maaaring maligaw ka. At maaaring hindi mo magugustuhan ang paliwanag ko dahil po kontra sa iyo. Kaya sa Proverbs chapter 30 verse 5, ganito po ang sabi ng Diyos. Alam natin, ang Proverbs, ito po ay proverbio ng isang matalino. Ito po ay book of wisdom. Ito ay aklat ng karunungan. Kaya kung gusto mong magkaroon ng karunungan, basahin mo ang book of Proverbs. As is, huwag kang tumingin ng anumang tulong sa tao, kundi as is, basahin mo ito,
at hilingin mo sa Banal na Espiritu ang paliwanag. Dahil ang sabi dito sa verse 5, bawat salita ng Diyos ay subok na totoo. Siya'y kalasag sa kanila na kumakanlong sa Kanya. Shield down niya sa isang taong ito na kumakanlong sa salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay Kanyang shield, kalasag, protection. Then verse 6, kaya huwag kang magdagdag sa Kanyang mga salita, baka sawayin ka niya at masuntungang sinungaling ka. Nakita niyo? Kung tayo po'y umaasa sa paliwanag ng tao, lalo kung di natin kilala ang tao yun, at naniniwala tayo, madali tayong maloko. Para hindi tayo maloko, basahin natin ang salita ng Diyos, tapos pakinggan natin sa mga ngaral na totoo. Yung pala yung ibig sabihin nun. Kaya tingnan nyo sa Revelation chapter 22. Chapter 22, verse 18. Conclusion po sa buong Biblia, yung katapusan ng buong Biblia, ang sabi rito, aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesya ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesayang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. Nakita nyo gano'ng kabigat po ang basta makinig at maniwala sa mga taong nagpapaliwanag na hindi mo alam ang sinasabi sa Biblia. Marami po nagkukot, sinabi ng Bible na ganito. Tignan natin sa Biblia yung sinabi mo. Dapat tayong maniguro dyan. So huwag tayong umasa even sa commentaries. Kung tayo po ay nag-aaral, huwag tayo sa commentaries tumingin. Kasi pag sa commentaries ay tumingin, alam natin yung komentaryo na yun, komentaryo ng tao. So may halo na yun. Kailangan doon muna tayo sa purong salita, yung dalisay na espiritual na gatas ng salita ng Diyos. Ano pong ibig kong i-imply dito? Ano pong ibig kong ipakahulugan sa atin? Matuto kang magbasa ng Biblia araw-araw. Para yung ituturo mo sa iyong anak, puro. Yung ituturo mo sa iyong asawa, puro. At hindi sabi nga ni Pastor, ganito. No, sabi ng Diyos, ganito ang dapat natin gawin. Ganito ang dapat natin gawin. Alam nyo sa physical, ang minimithi ng mga tao ay mga pagkain pangkalusugan. Di ba? Pero ang mga taong matigas ang ulo at walang pakialam sa kanyang sariling physical, mahilig yan sa chichirya. Pampasarap sa kanyang panlasa. Pero walang sustansya na nakukuha. Kundi, sakit. Alam natin yan. Di ba? Sabi ng mga doktor yan, na huwag kayo magkakain ng mga chichirya dahil appendicitis, colon, ano pa bang ibang masakit dyan, nasa iyong bituka. Pero, kanin natin yung mga pagkain nakakapagpanso. Turuan ninyo inyong mga anak pakainin ng gulay. Huwag niyong sundin ang kanilang gusto dahil kayo inatalan ng Diyos, mga magulang, ipagpapasakupin ninyo inyong mga anak, hindi mga anak ang dapat ang inyong pagpapasakupan. Maraming mga magulang ngayon, kung anong gusto ng anak, siya binibigay. Pero hindi yan ang turo ng Diyos. Ang turo ng Diyos, under discipline ang iyong mga anak. At hindi ikaw magulang ang dapat sumunod sa kanila. Ikaw ang dapat nakakaalam sa kanila. Kaya nga, pag sinabing, itong pagkain natin, gulay, kainin mo yan. Maganda yan sa kalusugan mo. Kailangan kumain ng bata. Hindi yung, anong gusto mo? Sige, mag-Jollibee tayo, gusto mo. Yeah. Eh kung yun ang budget ng nanay mo, anak, kainin natin ito, biyahe ng Diyos, makakabuti ito sa katawan mo.
May gulay, may itlog, may tuyo. Aba, balance yan. Kung sa buong linggo, meron ka rin baboy, konti, may itlog na pinirito. Eh sa pros naman, well, okay naman yung yung instant yun. Yung instant na noodles. Minsan lang yun. Pero huwag yung ano kasi wala tayong makukuha. Hindi balance yan. Mas para sa akin, mas naigil ko nga itlog sa mga bata dahil ando na lahat. Pero hindi ko sinasabi nyo ng pakit, mga anak ninyo. Baka mga magsawa yan. Kailangan talaga balance diet ang kailangan. Now, pagdating sa spiritual, yung sa physical, apektado ang ating katawan dyan. Diba? Chichirya, pumika, pulpo ng ngipin mo, bad breath ka, diba? Maraming dala yun Tapos, tumataba ka na manas. Pagdating sa physical, apektado ang ating katawan sa ating kinakain. Pagdating din sa spiritual, apektado rin ang ating kaluluwa sa ating mga kinakain. Anong sinusubok niyo sa inyong isipan? Anong sinusubok niyo sa inyong mga mata? Apektado yan sa inyong kaluluwa. Kaya hindi ka mag-grow. Saan palagi nakarinig na ang iyong tenga, nakatuon o iyong mata? Teleserye. Mag-ina pa kayo, uupo sa teleserye na mayroong sampalan, na mga bata lumalaban sa mga magulang, at ang turing na magulang sa kanyang anak, just a friend. At makikita mo, mayroong mag-asawa na nagmumurahan, kapitan dito. Yung pa yung magandang tinuturo ng teleserye. Yung bang pinapakain mo ng iyong mga mata at ng iyong tenga, maghahapon ka na dyan. Paano yan magagamit sa iyong spiritual life? Wala talaga. So anong kinaadikan mong panoorin sa TV? Hanggang sa hindi ka na masiyahan doon, hanapin mo mas higit na talaga namang gusto mo nang manood ng yung mga gumagano'n. Zombies. Kasi gusto mo talagang ma-thrill ka. Kaya hindi ka maisip ng mga tao yun. Teleserye, yung karaswaan, kasinungalingan, hiwalayan ng mag-asawa, kapitan dito. Kapitan ng kapitan, tapos nakita ng panibagong kabit, biglang yumaman. Yung lifestyle sa TV na parang mayayaman, na parang sinasabi, kung wala kang ganito na buhay, hindi ka on sa buhay na ito. Kaya magsikap kang magkaroon ng sarili mong bahay, magandang mga salaset, may kotse. Yung bang pinifeed mo ng iyong mind? Yan ang iyong mga mata? Kaya hindi ka taka-taka, yung mga message ng nakaraan, sa huling araw, makikita mo ugali ng mga bata, ugali ng mga magulang. Napakabigat. Nakashare sa akin, kahit kaunti lang, gusto kong balikan nyo, 2 Timothy chapter 3. This one, hanggang 5. Ang sabi, ngunit unawain mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian. Bakit kapigatian? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Gusto nilang magkaroon ng ganito, gusto kong magkaroon ng ganyan, gusto kong umunlad ang buhay ko, gusto kong magkaroon ng kapayapaan sa buhay ko, gusto kong makamit kung nakakamit nila, kaya ko naman yan, kahit na isugal ko ang aking buhay, kahit isugal ko ang aking pamilya. Masyadong mapagmahal sa sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlay, suwail sa mga magulang. Mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga maninirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mapapangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayuan, sa halip sa mga maibigin sa Diyos. Tapos, mapapakita ng Sunday,
kunwari siya ay isang banal. Ang sabi sa verse 5, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Masabi ko talaga, sa Christian na buhay, maraming nagpo-profess na Christian pero mga bansot to spiritual lives. Masyadong materialistic. Masyadong mayayabang sa buhay. Kailangan bagong puso, buhok, kulay, mga kabataan, iba-iba, mga natutulong, mga gusto na nila nakatayo ng mga buhok kasi gusto nila, yun ang masabi ko dali. Paano na ito? Yung pagkalaguan ng isang babae at lalaki, dapat modest. Modest. Mainhin. So, paano mangyari ito? Mithiin ang dalisay at spiritual na gatas ng salita. Ito ang uhubog sa kalaguang spiritual. Yun yung sabi ng pinapambungad ng buong salmo. Ang pambungad is chapter 1. Tingnan niyo ang sabi sa verse 3. Kapag ka ang buhay mo ay nasa salita ng Diyos sa verse 2. Kundi sa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Hindi sinabing sa mga preaching nagbubulay-bulay. Hindi sinabing gano'n. Sa mga sermon outlines nagbubulay-bulay. No, ang sabi dyan, sa mismong salita ng Diyos. Ano mangyari sa kanya? Verse 3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay sa kanya. Now, ipaparaphrase ko po yan. Ang sabi sa verse 3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Pagka isang puno nakatanim sa tabi ng agos, yung kanyang ugat nag-stretch siya ng napakahaba at hinahalap ang tubig. Kaya isang puno na sentro, kung gaano kalapay yung kanyang mga sanga, ganoon din ang haba ng kanyang mga ugat na talagang kumakapit. Malusog. Yan sinabi sa Jeremiah 17:8. Pakibasa po, sino po magbukas doon? Jeremiah chapter 17:8. Diyan po tinumpir ang isang taong laging nagbubulay ng salita ng Diyos. Jeremiah 17:8, please. Sapagkat siya'y magiging tulad sa pulong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa takot ng pagkatuyo sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunan. Kaya nga kung paparaphrase natin yung verse 3, ay isang taong nasa salita ng Diyos na bulay-bulay, tumitibay ang kanyang pundasyon sa spiritual na buhay at hindi siya mapapahiya. Dahil ang dahon po ng puno, yung po ang nagpapakita, ganda ang lusog ng puno niya. Hindi magiging masama ang ating testimony sa ating pang-araw-araw at lagi tayong nagtatagumpay. Salita ng Diyos ang humuhubog sa atin. Kaya ang sabi sa Joshua 1:8, huwag niyong ihiwalay sa inyong mga paningin, sa inyong labi, basahin araw-araw, bulay-bulayin ang salita ng Diyos upang masunod mo ang lahat ng naaayon sa salita. Naaayon sa kautusan. Kaya alam niyo mga kapatid, ang ating pong suggestion sa atin, gutumin natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Huwag sa TV, huwag sa magazine, huwag sa mga palabas, huwag sa uso. Kundi gutumin natin ang ating sarili, mithiin natin ang salita ng Diyos. Wala kayong marinig sa pangangaral ng mga Kristiyano, kundi ang magbasa, maggulay ng salita ng Diyos dahil yun ang nais ng Diyos sa
So upang ako'y lumago, kailangan ko mayroon akong dapat iwaksi. Yung mga retaso sa buhay ko na nagpapabansod sa akin o pumapatay na aking spiritual na mga gawa. At pagkatapos mithiin ko naman ang dalisay na spiritual na gatas ng salita. At ikatlo, upang ako'y lumago, mayroon akong dapat sundan. Verse 21. Sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Now, ito po talatang ito po'y nagpapaiwatig sa atin na ang buhay Kristiyano ay hindi po masarap. Hindi po nakahiga ka sa malarosas na higaan, kundi ikaw po ay nakahiga sa tinik ng mga rosas. Dahil sa buhay Kristiyano po, bagamat may kasarapan ng buhay Kristiyano, pero nabubuhay tayo sa pagtitiis. Sapagkat ang pagtitiis ang siyang nagpapahubog ng ating totoong pagkatao. James chapter 1, verse 3. Sa context dito, basahin natin ang verse 19. Ang sabi, sapagkat ito'y kapuri-puri. Alin yun? Una-muna, bigyan natin pansin yung verse 18. Mga empleyado, mga alipin, na sila'y mayroong amo na mababait, yung iba naman manalupit. Manalupit. Anong gagawin? Mag-strike? Yan ang ginagawa ngayon ng mga makakaliwa. Mag-strike, mag-rally, ipalabas ang kanilang rights. Hindi yan ang tinuturo ng Panginoon. Ang turo ng Panginoon, verse 18, mga alipin, magpasakop kayo ng may buong paggalang sa inyong mga amo. Hindi lamang sa mabubuting amo, at hindi lamang sa mga mahinahong amo, kundi kayo din naman sa mga mababagsik. Bakit po magpasakop? Dahil sa pagpapasakop, tataglayin mo ang totoong pagtitiis na bunga ng Espiritu. Verse 19, sapagkat ito'y kapuri-puri. Hindi sa tao, sasabihin ng tao, wala kang gulugod, napakahina ko. Pero sa Diyos, kapuri-puri. Kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtiis ang sino man ng sakit habang nagdurusa ng hindi nararapat. Dahil kay Kristiyano, nagdurusa ka ng hindi nararapat. Undeserved sufferings because of Christ. Alam po niyo yung hindi nararapat na yan, kay Kristo po yan. Si Kristo ba ay tumanggap ng parusa, crucifixion sa krus, kamatayan sa krus dahil siya ay karapat-dapat? No. Hindi siya karapat-dapat yan, pero si Kristo ay nagtiis upang marami ang maligtas. Dahil dito, ang sabi sa 21, sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Mabalitan natin. Una, mayroon tayong dapat iwaksi ng mga kasamaan. Lahat ng kasamaan. Ikalawa, pagkatapos iwaksi, mithiin ang dalisay, spiritual na gatas, at pagkatapos sumunod, mayroon tayong dapat susundan ang mga yapak ni Kristo. Alam niyo sa mga kabataan, kahit ako nung bata pa ako, nasa dugo talaga yan. Nasa likas ng bata na meron siyang gustong sundan. Meron siyang ina-idolize. Diba? Mga bayani. Ako, sinustan ko na si Superman. Kaya pinilit ko mag-dumbbell noong ako 16 years kasi gusto ko maging katulad ni Superman. At gusto ko lumipad. Kaya nag-aaral ko ng sinibar. Lahat ng ikot-ikot na pinag-aralan ko. Dahil gusto ko maging Superman. At alam po mga kabataan, hilig yan. Nasa dugo yan. Pero ang hindi maganda, marami po ngayon mga kabataan, tinutularan si Bonifacio. Andres Bonifacio, paghihimagsik, KKK. At may mga eskwelahan ngayon na pinahintulutan niya. Nasundan nila, i-idolize nila ang kanilang hero. Kaya namumuhay sila sa ideolohiya ng mga bayanin yun. Ano yung mga ideology ng mga bayani, paghimagsik laban sa gobyerno ng Spaniard.
Kaya hanggang ngayon, laban sa gobyerno lahat yan, kahit sino pang maupo sa gobyerno, ito pong mga tao itong nag-idolize ng kanilang hero, ay ganun din ang kanilang filosofiya. Pero, isang Kristiyano, pwedeng mag-idolize, pwede siyang mag-idolo. Kanino? Kay Kristo, sabi niya. Pero tingnan niyo sabi ni Pablo, 1 Corinthians 11:1. Ang sabi ni Paul, maging tulad kayo sa akin. Si Pablo nagpapatulad eh. Malakas ang loob ni Pablo, tularan niyo ako. Ako hindi ko magawa yun, mga kapatid. Hindi ko magawa yun. Sabihin, oy, tularan niyo ako. Pero mga magulang, huwag yung tularan ang ginagawa ko. Sundin mo inuutos ko. Diba? Nag-iinod ka. Alam ko masama ito, huwag yung tularan ito. Sundin yung sinasabi ko. Huwag yung ginagawa ko. Nakasang loob ng magulang kayo, no? Pero walang magulang sa makapagsasabi, sundan mo, tularan mo ako. Maaaring mayroon. Pero saan mo tularan? Sa kanyang kayabangan? Sa kanyang nakabot? Pero sabi ni Pablo ito, sundan niyo ko tulad ng pagsunod ko kay Kristo. Imitate me as I imitate Christ. Hindi nasasabi si Pablo na tularan niyo lang ako sa aking husay, sa aking pangaral. But as I imitate Christ. Philippians chapter 3 verse 17 to 18. May sinabi pa si Pablo, hindi lamang sa kanyang sarili. Ang sabi niya, mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga lumalakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. Marami pa palang dapat tularan. Mga lumalakad ayon sa katuwiran ni Kristo. Sapagkat marami, ang sabi sa 18, sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Nagmamakawa si Pablo rito sa mga kabataan. Huwag yung tularan yan sa sanlibutan yan. Mga kaaway ni Kristo yan. Umiiyak siya. Ganun ba tayo mga magulang sa ating mga anak? Nakikita natin ang mga ugali natin, tapos minumura natin sila, pinagsasabihan natin sila ng masama. Yung mismong anak natin, hinahamak natin. Natignan mo natin sarili natin. Tayo ba ay halimbawang dapat tularan? Imitate me as I imitate Christ. Mahal ba natin masabi yun? Tapos pagsasabihin mo, ano, ikaw talaga, parang paano ka, ikaw talaga. Ano masabi mo? Naging maganda ka bang halimbawa sa anak mo? Walang karapatan na magsabi mo ganyan. Never point your finger. Nag-realize na tatlong daliri na kapalik sa iyo. Sabi ni Jesus Christ, huwag ka magtatanggal ng puwing sa iba. Kasing laki ng troso ang puwing mo sa sarili mo. Imitate me as I imitate Christ. Yung sabi ni Paul. 2 Thessalonians chapter 3 verse 9. Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang maibigay namin ang aming mga sarili sa inyo bilang buwanan na dapat tularan. Si Pablo, dahil si Kristo ang kanyang ina-idolize, si Kristo ang kanyang pinaglilingkuran. Ibinibigay ni Pablo ang kanyang buhay alang-alang kay Kristo. Kaya ang sabi niya, sumunod kayo sa amin. Huwag ba tayo magsabi sa ating mga anak ng ganyan? Sundan niyo ako. Turuan muna. So, hinahamon ko rin kayo na maaari kayong sumunod sa mga taong alam niyong siya lalo pang makapagpapalapit sa kay Kristo. Piliin yung mga taong makapaglalapit sa inyo kay Kristo. Ay, piliin mo yung maging kaibigan. Piliin ninyo. Kaya tanong ko, sino sinusundan mo ngayon? Basketball player?
Kaya lahat ng ikot ng basketball player, buha-buha mo. Di ba? Ang gagaling eh. Pero hindi ko nakita si Kristo sa'yo. Hindi ko makita. Pag basketball, nandun lahat sa Araneta. Pag basketball, nandun sa kahit linggo. Kahit prayer meeting. Hindi mo makita si Kristo. Yung bang halimbawa, papakita mo sa iyong anak, tumitig na kay Kristo. So, huling paalala, mga kapatid, bago tayo magsara, kapalin ko lang, yung ating pag-aralan. Yung tatlong ito, ay mabuting gabay para sa ating pag-aralan. Iwaksi yung mga kasamaan. Mitingin ang dalisay na spiritual na gatas ng salita. At sundan si Kristo, kutigya sa mga taong alam mo makapagpapalapit sa iyo kay Kristo. So anong dapat mong alisin? Ugali sa iyong sarili. Pagyayabang. Baka naman sobra ng socialite. Naging hatlan na yun sa iyong buhay Kristiyano. Hindi ka na maging magandang parutoon sa iyong mga kamag-anak, sa iyong pamilya. So, ano mga pagkain dapat mong kainin? Ano ang sinusubo mo sa iyong isip? Ano sinusubo mo sa iyong mga mata? Ano sinusubo mo sa iyong puso? Anong sinusubo sa iyong tenga mula sa iyong mata? Yun ang dumating sa puso. Sino dapat mong sundan? Sundan yung mga taong walang pagkilala sa Diyos, kundi pawang kasayahan, barkadahan kung saan. Yung ba ang dapat mong sundan? Maraming Kristiyano ang tinatawag na tumatandang paulong. Napakaraming Kristiyano tumatandang paulong. Kung mga tuwiran, balik. Kung magsalita, hindi tiyak. Sino dapat sundan? So, dalawa, ingatan natin kung sino ang iyong pinakaibigan at sino ang iyong pinakabalangan. Ingatan mo. Mag-ingat ka. Higit sa lahat, paulit-ulit kong sinasabi mga kapatid, simulan mo mag-personal devotion. Simulan mo mag-personal devotion. Pero pagdating sa aking personal feeling ng aking kaluluwa, Biblia talaga. Inspired po, nakasulat dito. Magkaroon tayo ng salita ng Diyos. Tayo mag-personal devotion. Tayo na natin.